kaba at pagtitiis ng binata para sa magarang kainan, napalaban ng hindi umabot ang budget sa bayaran. Sa kwento ni Ian, isang simpleng binata, may pagkakagusto siya kay Mia, isang babaeng matagal na niyang nililigawan. Matapos ang ilang linggong pagpapalipad hangin at palihim ng mga pakyut, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makalapit sa dalaga at yayain itong mag-date. Isang gabi, matapos ang ilang araw na pagpaplano, dumating ang matagal na niyang hinihintay na pagkakataon. Tumawag siya kay Mia at niyaya ito sa isang simpleng hapunan, pero sa halip na pumili ng karaniwang kainan, sinabi ni Mia na gusto niyang subukan ang isang fine dining restaurant na napapanood niya sa mga social media posts. Kahit sakto lang ang budget ni Ian, hindi niya kayang tanggihan ang hiling ni Mia, kaya't pumayag siya. Pagdating nila sa restaurant, labis ang pagkabighani ni Mia sa ambience. Ang ganda dito, Ian, excited na akong tikman ang mga pagkain nila. Masayang sambit ni Mia habang pinagmamasdan ang paligid. Ibang-iba sa mga karaniwang kainan ang restaurant na napili nila, may mag-agarang ilaw, klaseng mga lamesa, at eleganteng mga waiter. Pag-upo nila, kinuha ni Mia ang menu at agad na namili, mag-order na tayo. Gusto kong tikman ang steak nila, sabi niya nang may kislap sa mga mata. Kinabahan si Ian, alam niyang mahal ang mga pagkaing tulad ng steak. Pero dahil na rin sa takot na mabaigo si Mia, tumanggo na lamang siya. Sige, ikaw ang bahala, sagot niya, pilit na itinatago ang kaba. Habang dumadating ang mga in-order nila, ang steak, salad, at may kasama pang mamahaling wine, lalong lumalalim ang kaba ni Ian. Minsan na niyang narinig mula sa mga kaibigan kung gaano kamahal ang mga fine dining restaurant, pero dahil andun na sila, inisip niya na kailangan niyang panindigan ang desisyon. Pagdating ng oras ng bayaran, napansin niyang kulang ang dala niyang pera, nagulat siya sa laki ng bill at halos mapapikit na lang sa kaba. Sa kabila ng lahat, napilitan siyang humingi ng tulong kay Mia. Mia, pasensya na, nanginginig niyang simula, pwede ba? Hati muna tayo sa bayad, kulang kasi yung dala kong pera. Nagulat si Mia at medyo napasimangot. Ganun ba? Maikling sagot niya, ngunit ramdam ni Ian ang pagbabago ng timpla ng dalaga. Kahit pumayag si Mia, naging tahimik ang paglabas nila sa restaurant. Pinilit ni Ian magpaliwanag habang hinahatid niya si Mia pauwi. Pasensya na talaga, Mia. Hindi ko inasahan na ganito kamahal dito. Next time, babawi ako. Tumango si Mia pero hindi na siya nagtagal ng tingin sa binata. Kinabukasan, sinubukan ni Ian mag-message kay Mia upang kumustahin ito, pero walang sagot. Paulit-ulit siyang nag-text at tumawag sa loob ng 3 araw ngunit wala siyang nakuhang tugon. Dumating ang gabi at muling nag-isip si Ian, dapat ko bang bayaran ang utang ko kay Mia? Alam niyang malaki ang naging abala niya kay Mia, ngunit hindi rin maiwasang isipin ni Ian na sana'y mas naging maunawain ito. Nagpasya siyang kumustahin muli si Mia sa text, ngunit ngayon ay nagbigay siya ng simpleng mensahe, Mia, gusto kong bayaran yung kulang ko sa'yo nung dinner natin, alam kong nagmukha akong kapos, at ayoko ring isipin mong inabuso kita. Kinabukasan, nagulat si Ian nang sa wakas ay sumagot si Mia, walang problema sa utang, Ian, pero sana mas naging honest ka tungkol sa sitwasyon mo, hindi naman ako nagrereklamo sa simpleng kainan, sana next time, sabihin mo lang ng maaga. Nakahinga ng maluwag si Ian sa sagot ni Mia. Pasensya na talaga, Mia. Natakot akong baka mabaigo ka. Pero natutunan ko rin na hindi ko dapat ipilit ang sarili kung hindi kaya. Pagtatrabahuhan ko ang pagkakamaling ito. Nagkausap ang dalawa ng masinsinan at napagtanto nilang mas mabuting maging bukas sa isa't isa, kahit tungkol sa mga simpleng bagay tulad ng budget. Sa huli, naging leksyon para kay Ian na ang tunay na mahalaga ay hindi ang halaga ng kinain kundi ang pagiging tapat at totoo sa bawat isa.